Ano ang gagawin mo, kung malaman mo, na ang mga bagay na itinuturing mong tama at totoo ngayon, ay posibleng maging mali sa hinaharap? At paano kung malaman mo, na may mga nakagigimbal na bagay sa mundo, na matagal nang inililihim sa mga tao? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan, na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Ang Vatican City o ang Vatican ay ang pinakamakapangyarihan pagdating sa impluwensya ng relihiyon sa sanlibutan. Subalit kaakibat ng kapangyarihang hawak nito ay ang mga sikreto na kanilang pinakatatago upang ang kapangyarihan ay mapanatili sa kanilang mga kamay. Ang una sa mga lihim ng Vatican ay ang mga tinanggal na libro sa Biblia. Ang mga orihinal na libro ng Biblia ay nakasulat sa salitang Hebrew. Subalit sa paglipas ng panahon, ito ay isinalin sa wikang Griego at isinalin din sa wikang Latin at kalaunan ay isinalin ito sa wikang Ingles. Ang orihinal na Biblia ay binubuo ng 81 libro, subalit ang 15 sa mga ito ay inalis ng Vatican. Kung kaya't binubuo na lamang ng 66 na mga libro ang Biblia ng mga Katoliko. Ang mga tinanggal na libro sa Biblia ay tinatawag na Apokripa, at ito ay nangangahulugang hidden o nakatago. Ang mga librong ito ay ang mga sumusunod: 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch and the Epistle of Jeremy, Song of the Three Holy Children, Story of Susanna, The Idol Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, 1 Maccabees, 2 Maccabees, at ang Book of Enoch. Bago alisin ng 15 librong ito, ang spelling ng pangalan ni Jesus ay Jesus. At kung hindi binago ng simbahan ang pagbigkas ng pangalan ni Jesus, ang tunog nito ay Yahushua. At sa mga hindi nakakaalam, tinanggal ang mga librong ito sapagkat ang mga ito ay hindi tumutugma sa istoryang nais palabasin ng Vatican. Ang pangalawa sa mga lihim ng Vatican ay ang impluwensya ng mga alien o mga extraterrestrial. Noong 1920s ay nagkaroon ng access ang isang Russian professor sa Vatican Secret Archives. At dito ay kanyang nakita ang patungkol sa impluwensya ng mga alien sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Ehipto, Mayan Civilization, at ang sibilisasyon ng Mesopotamia. Nabasa rin nito ang patungkol sa paggamit ng mga nuclear weapons sa sinaunang panahon, na siyang tumunaw sa sibilisasyon ng Babylon. Ngunit sa kasamaang palad ay walang maipakitang matibay na ebidensya ang Russian professor tungkol sa kanyang mga sinabi sapagkat hindi niya naitakas ang mga dokumentong ito palabas ng Vatican. Subalit sa panahon ngayon ay mayroon nang naglalabasan ng mga ebidensya na nagpapatunay na may koneksyon nga ang mga alien sa mga sinaunang tao at sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang pangatlo sa mga lihim ng Vatican ay ang tungkol sa Three Secrets of Fatima na tinalakay natin sa mga nakaraang video. Ito ay tungkol sa di umano'y aparisyon ng Birheng Maria, na kung saan ipinaabot umano ng Birheng Maria sa 3 bata ang 3 mensahe para sa sangkatauhan. Binisita umano ng 6 na beses ng aparisyon ng Birheng Maria ang 3 bata na si Lucia Santos at ang magkapatid na Jacinta at Francisco Marto noong May 1917 hanggang October 1917. Ang 2 mensahe ng Birheng Maria ay ibinahagi ni Lucia noong 1941. Ang pangatlong mensahe naman na isinulat ni Lucia ay kinuha at itinago ng Vatican at dapat lamang umano itong buksan sa taong 1960. Ngunit sa taong 1960 na kung saan inaasahan ang pagbubukas ng pangatlong sikreto sa mamamayan ay biglang nagdesisyon ang Vatican na hindi kailanman dapat pang malaman ng publiko ang pangatlong sikreto. Makalipas ang 40 taon ay isinapubliko ni Pope John Paul II ang pangatlong mensaheng ito. Subalit marami ang naniniwala na ang pangatlong sikretong ibinahagi ng Vatican ay hindi ang totoong mensahe na isinulat ni Lucia. Sapagkat bakit raw hindi ito ibinahagi noong 1960 at ang totoong mensahe na isinulat ni Lucia ay maaaring may koneksyon sa mga alien. Panoorin ang kabuoang istorya patungkol sa Three Secrets of Fatima upang mas maintindihan mong mabuti kung bakit ang pangatlong mensaheng ito ay may koneksyon sa mga extraterrestrial. Ang pang-apat sa mga lihim ng Vatican ay ang tungkol sa UFO sa Vatican City. Noong taong 2007, isang kulay kahel na UFO ang nasilayan ng mga tao na lumilipad sa ibabaw ng St. Peter Basilica. Subalit ang mga balita patungkol dito ay mabilis na nawala at nakalimutan ito ng mga tao. Marami ang nagsasabi na matagal nang mayroong koneksyon ng Vatican sa mga alien. At ang nangyaring ito noong 2007 ay isa sa mga patunay dito. Posible umanong may sakay na alien ang UFO na ito at makikipag-usap ito sa Santo Papa. O posible rin na ang Santo Papa mismo ay isang alien.
Ngunit ito ay sinasabi lamang ng karamihan at hindi maaaring paniwalaan ng 100% hanggat walang matibay na ebidensya. Marahil ang mga bagay na alam ng Vatican patungkol sa mga alien ay kanilang inililihim sa mga tao upang hindi bumagsak ang simbahan at ang mga relihiyon. Ang panglima sa mga lihim ng Vatican ay ang Lost Gospel of Mary Magdalene. Marami ang nagsasabi na mayroon umanong patunay na si Hesukristo ay nagkaroon ng relasyon kay Mary Magdalene at nagkaroon umano sila ng mga anak. Nakasulat umano sa sinaunang kasulatang ito ang kwento ng buhay ni Hesukristo sa loob ng 30 taon sa gitna ng kanyang pagkabuhay at pagkamatay na nakasulat sa Biblia. Kung totoo man ito ay nakakabahala ito sa paniniwalang Kristyanismo at lalong-lalo na sa Katolisismo. At dahil dito ay natural lamang sa Vatican na pabulaanan ang Gospel of Mary Magdalene at sabihing ito ay hindi lehitimong kasulatan na dapat isama sa Biblia. Sapagkat sa kasulatang ito ay namuhay ng makamundo si Hesukristo at hindi banal. Taliwas sa istoryang alam ng karamihan at mga Kristiyano. Ang mga tinaguriang Vatican Secrets ay talagang kontrobersyal at makakapagpatayo ng balahibo ng sinumang makakarinig sa mga kwentong ito. Sa part 2 ng bidyong ito ay tatalakayin natin ang iba pang mga nakagigimbal na lihim ng Vatican. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.